U.S. law enforcement successfully captured Maduro and the Europeans signed a trade deal with India. We have something too, the capacity to stop pretending. And Chinese vessels operating in the West Nipah Philippine virus Sea. is considered endemic in South and Southeast Detained Asia. former President Rodrigo Duterte medically fit to take part in pre-trial proceedings. Senator Bato de la Rosa once again fails to attend the Senate session. Muling makukulong si dating Senador Bong Revilla. I-red flag namin yung foreign passport. Philippine Supreme Court strikes down with finality the 2025 impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. President Bongbong Marcos approves the proposed 6.7 trillion peso national expenditure program for fiscal year 2026. Hi, kilala niyo pa ba kami? We missed you. Pero we have a special guest in the studio. Jing Reyes! Jing Reyes, in the flesh. Kamusta? Kamusta ang lipad mo pabalik sa Pilipinas? How many months have, 1 year ba? Hindi na mama, 10 months akong malayo sa bayan. And I was excited to come home. Actually, okay naman ang biyahe. To be fair, my plane arrived on time and very proud ng Philippine Airlines na on time sila. At sabi nila sa akin, hindi na raw sila ganon. Hindi na sila late. Hindi na sila ganon. So, very, very good flight. I was well rested during and after. My arrival was uneventful, basically. Maayos ang Terminal 1. And also, I arrived at 5:15 in the morning. So, konti pa lang yung mga nandun. Oo, at saka parang pinakauna yata kaming nag-land. So, pero napansin mo, you can expect smooth yung proseso. May mga infrastructure improvements sa airport? Hindi ko masyadong napansin. Ang napansin ko lang, yung pwede ka nang sunduin dun sa curb. Terminal 1, hindi ka na bababa doon sa malalim na yung salubungan area, yung isang truckload ng mga kumakaway, wala na yon. Tsaka may e-gates na, of course. Did you use the e-gate, Jing? No. Okay, so you went through the immigration officer. Yeah, okay. I did. May e-gates kasi nung bumalik ako from meron. Naranasan ko rin yung e-gates before. Ang bilis, di ba? Ang bilis. Hindi na clunky yung app nila. Hindi na yung paulit-ulit yung password mo. So, yun naman. Yung tao na lang paulit-ulit. Hindi marunong. Noticeable naman yung improvements sa airport, especially Terminal 1, I must say. So, that's probably good news, di ba? So, how did you get from the airport to go back home? Did you take a Grab, No, ride? I was picked up by the customer. So, you didn't test all these transport service apps? Nag-grab ako nung isang beses. Kaninang umaga actually. So, okay naman. Okay. Okay naman yung Grab. Bakit? Wala lang. Nagtatanong ako how efficient transportation kasi yan ang mga issues na ang dapat natin pag-usapan ngayon, ano ba yung magiging sa 2026, di ba? Ano yung mga challenges for Filipinos na nakikita natin? Well, the biggest challenge, as always, is government itself. No? In my case, I'm a small business owner. Ang hirap kaya magnegosyo because of, unang-una, kunyari, kukuha ka ng mayor's permit. Kailangan, if you're renting a place, kailangan yung origin ng place na yun, i-prove mo para makakuha ka ng business permit. So, hahanapin pa yung original title ng lupa. Nag-rent ka lang. Hahanapin pa yung original title ng lupa ng LGU for them to issue your business. Hindi ko alam kung bakit. Paano kung alam mo naman ang titulo sa Pilipinas, kung gaano gulo. But I think iba-iba for every local government, iba-iba yung mga patakaran on applying for business. From experience, in Auckland, if you register for a business permit, 15 minutes online. Oh my. Yes. A friend of mine bought a car. She paid for the car. In 10 minutes, online. Registered. On a Sunday, the car was transferred to her name. Wow.
and registered. Okay. And the sticker was, alam mo yung efficiency. all it takes is a database di ba? Oo. So madali lang dapat. Oo. Alam mo naman dito sa atin, pinapahirap kasi the more processes you go through, mas madaming kumikita. Mhm. Ganun lang naman Kasi, Kaya ang hirap. Oo nga kasi naman kung gagawin mo rin ganyan, daming mawawalan ng trabaho. Sa gobyerno. Yan ang problema rin dito, di ba? But what do you want, di ba? Gusto natin maayos for the future generations. Kasi May mga naiiwan na tayo. May mga sakripisyo talaga. And speaking of sakripisyo, medyo mataas ang bilihin. Yun ang isa pang hamon sa mga Pilipino ngayong taon. Pero diba? America is also suffering from high prices as well, Yeah. hindi ba? Mm-hmm. Ang grocery mo has doubled. Hindi naman double, but mas mahal. Mhm. Effectively more expensive. Gasoline prices, well, I live in California, so it's a little bit higher than in other states, but still lower than before. Mm. So, I think still lower. Still lower than before. So, ang American economy is being very resilient despite the political climate and the political challenges that's happening. Mhm. So, siguro, naisip ko nga din, baka yun din ang dahilan kaya hindi masyadong marami ang talagang nagagalit sa gobyerno. Hindi ba? Maraming nagpo-protest, as you know, because of immigration crackdown, the presence of ICE in some cities. But then, hindi ko pa nakikita na nandun na sila sa point na talagang nasa doorstep mo na. Manghihingi sila ng talagang tunay na pagbabago o ng reversal doon sa nakikita nilang prevailing atmosphere. Yeah. But then there's the midterm elections coming up, so in we'll November. see. So ito siguro yung mas makikita nating aktibo yung mga Amerikano and even the Filipino Americans in campaigning for what they want to happen or what changes they want to see in the government. So, yun yung mga hamon. Nanonood talaga kami what's happening in America because it really affects us also here in the Philippines. And yun na nga, hindi rin mo mag-gauge masyado if you just track it on social media, di ba? Kasi you see na parang, wow, ang gulo-gulo na sa Amerika. Pag titingnan mo lahat ng photos ng mga protests na nangyayari because of ICE. But what you're telling me now, I live in a peaceful place. Exactly. So, it doesn't... Hindi siya ganun ka lawak. Oo. Although, there are also protests in the San Francisco Bay Area against the ICE abuses and all these killings, no? May mga nagpo-protesta din diyan at tuloy-tuloy naman yan iba-ibang lugar sa Amerika nagkakaroon din sila ng protests, but they go on with their daily lives. That's my question. How has it affected the daily life of people in the United States? In general, it has not affected the lives of ordinary people that much. What's being affected is basically the overall sentiment of immigrant families. Okay? Right. There's fear. Yeah. There's fear, obviously, even among those who are there legitimately. Kasi nababalitaan din natin sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala nating immigration lawyers, na may mga kliyente sila na legitimate naman, legal naman ang pagpunta doon at hinihintay yung aksyon ng gobyerno sa kanilang mga petitions. Pero syempre, may takot sila. Yeah. Kahit na they were legally petitioned by family members or by their spouses, there's fear. Yung kumbaga kasi may proseso yan, as everyone knows, diba? If you are asked to go to the Citizenship and Immigration Services Office, for instance, if you're supposed to do your biometrics or if you're supposed to go to that office for an interview, which is a part of the process of your legalization and of your sabihin nating steps toward your permanent residency or your citizenship,
may takot sila kasi tinatanong nila baka may ICE agents ba dyan? Oo. Di ba? O meron bang nakaabang dyan? Pero so far sa ibang maraming lugar, wala naman. No, wala naman. Nakalimutan natin, no? Yung si Henry pala nandito. Kamusta ice dyan, Henry? Iba naman ice ni Henry. Ibang ice ni Henry. Totoong ice. Totoong ice. Anyway, yeah. Henry Umaga Diaz is in Canada. Pero yun nga, napapag-usapan yung immigration. Yung siguro kaibahan dito, nag-iigpit rin sa mga immigrants. Siguro babawas din sila talaga. Iba-iba yung mga batas eh. Halos linggo-linggo meron ng mga bagong immigration rules, humihigpit ika nga sumisikip ang mundo ng mga immigrants dito. Maraming na problema. At mga Pinoy, maraming umuwi ng mga immigrants dito. Pero ang kaibahan siguro sa US at saka dito sa Canada, dinadaan nila sa batas. Dinadaan nila sa proper paggawa, pag-formulate ng mga alituntunin sa immigration. Hinihigpit naman, binabawasan nila yung immigrants, pero hindi nila binabaril sa kalye. Ibang-iba ang sitwasyon sa US. Ngayon, natanong kanina yung tungkol sa sitwasyon dito sa Canada at yung siguro ano kaya mangyayari sa 2026. Hindi lang dito, siguro hindi lang sa Pilipinas. Magiging challenging ng 2026 kasi mangyayari impeachment, yung mga maikukulong na mga senador, nagpuposisyon na para sa 2028. Magulo talaga sa politika eh. Dito ang problema, yung tariff war ng Amerika at ng Canada na nakaka-apekto na rin sa presyo, hindi lang sa US. Dito, nagtataasa na rin ang presyo. Umaaray na maraming Pinoy. Yun. Yun din sa Amerika ang dahilan kaya mahal yung ibang bilihin. Kasi kung hindi galing doon, like coffee, for instance, coffee is imported. Yeah. Right? Hindi naman talaga coffee producer in America except for, I think, Hawaii. Diba? So, medyo mahal ang kape. Makikita mong nagtaas ang mga presyo niyan kapag bibili ka sa grocery stores. 2026, so maraming nagsasabi, though hindi pa crisis, maybe tighter. Yung ekonomiya ng marami sa mundo maghihigpit, no? Yung presyo tataas, mararamdaman There was a natin. slowdown in the Philippines, right? Yes. Last year. Yes. Part of last Yes, year. I read 3% lang yung growth last quarter ng Philippines. I read, no? So, mababa yun compared to the last 5 years. And, well, obviously, because tinatanong natin, ano na bang ginagawa sa issue ng corruption? Ang hirap ata magnegosyo sa Pilipinas kung ganyan ang gobyerno, corrupt, tulad ng sinabi ni Jing Mag. So Henry, bale, yung mga family petitions sa immigration sa Canada, ang nagiging mas mahirap ngayon at limitado? Ganun ba? Oo, Jing. Hindi lang family petition. Just sa family, halimbawa, temporarily, inalis na ngayon yung petition sa mga magulang at sa mga lola at lola. Isa yon. Pero doon sa mga nagtatrabaho dito at nag-aaral, doon talaga naghihigpit. Kaya ang balita nga sa isang buwan, mga 10,000 ang average ang umuwi ng mga Pinoy na mga dati nagtatrabaho rito pero hindi na na-renew yung mga working permits at hindi na nabigyan ng PR dahil sa pabago-bago. Ang bilis magbago ng mga immigration rules dito dahil dumadami nga yung immigrant. Dumami yan noong pandemic. At kasi kailangan nila ng tao noon. Papasok sila ng papasok, talaga niluwagan. Ngayon pupus na,
ang resulta, maraming walang trabaho dahil marami na rin mga kumpanya na hindi naka-recover sa pandemic. So ayun, ang ginagawa nila ngayon, nagbabawas ng mga immigrants. Pero alam mo naman dito, pabago-bago, maaaring pagkatapos mabawas niyan, maaaring sa isang taon, kung kulangin naman, magluluwag naman yan. Kaya hirap. Yun nga, pero sinasabi ko, yun lang kaibahan, halimbawa, ng problema sa mga immigrants dito at sa Amerika. Yung mga immigrants talagang hinuhuli. Yung mga illegal immigrants. Dito dinadaan sa batas. Oo naman, mabuti rin. Pero makikita rin natin that it's a global issue. No? Yes. Maraming bansa talaga ngayon na nag-iigpit sa immigration. So, ang isang nakikita kong impact, paano yung mga umuwi from those other countries that do not accept them. Ano trabaho nila dito, bukod sa bawas na malaki yun sa remittances na contribute nila. Kaya ang Pilipino nakakalat sa mundo, di ba? Ang dami natin ng OFW. No? So, ang laki ng impact sa working force ng mga Pilipino all around the world. Sabi nga ni Carney, this is not a transition, this is a rupture. Bago na yung world order, di ba? So, apektado lahat ng negosyo sa buong mundo. Pag apektado lahat ng negosyo, yung mga manggagawa, natural, apektado. And that means Filipinos, kahit saan ka pumunta, may Pilipino, kaya si Alex Ayala, kahit saan pumunta, laki ng GDP squad. At saka pinakamalaking contribution sa economic basket natin is OFW remittances. It keeps us afloat. So pag naapektuhan ng ating labor force sa ibang bansa, yan ang makakaapekto talaga sa But I cannot help but always bring it back to corruption in the Philippines dahil 750 billion up to 1.2 trillion pesos a year ang ninanakaw. Taxes yan. Tax collection is 1.3 Can you imagine kung ano pwedeng gawin sa perang yun? Eskwela, ospital, trabaho. Hospital, ang pinaka-importante. Kalsada, healthcare. Infrastructure. Oo, healthcare access sa mga Pilipino. Pero narinig niyo yung yakap, ha? May narinig na kayo na yung PhilHealth yakap na pinapakalat ngayon ng gobyerno. May mga text messages ba kayo natatanggap? Wala. Nakalagay, mega clinic. Pakicheck niyo po ang inyong pinakamalapit na accredited PhilHealth yakap clinic at check niyo po baka kailangan niyo ng gamot, 20,000 a year ang entitlement mo. Parang binuboost ng gobyerno. Lahat ng Pilipino yan? Yes! Okay. 110 million Filipinos. Kaya nga, ang private HMOs, natitreaten din ng gobyerno. Kasi kino-cover na ng gobyerno. I think, ang ginagawa ni Recto is, di ba sinasabi niya na siya yung ina-accuse na yung 60 billion minove niya from PhilHealth to infrastructure. So ngayon, to make up for it, nag-announce siya na sinistrengthen nila yung healthcare access ng mga Pilipino na sana totoo. Well, sana nga. Kasi yan ang napaka-importanting problema lagi ng lahat ng pamilyang. Yes! Yung Pilipino, lalo na sa probinsya, hindi naman sanay magpatingin sa doktor. Takot silang patayin nyo na lang kami. Huwag nyo kaming dalhin sa doktor. And sabi ko nga, may mga arbolaryo pa rin na nagpa-practice sa probinsya kasi mahal ang ospital. So, yung arbolaryo, bigyan mo lang ng manok. Oo. So, healthcare access, yan ang mga issues sa 2026. Pero mabalik lang na tayo sa impact ng corruption na ngayon ay nalaman na ng buong mundo because of the large-scale corruption that was uncovered last year. Yes. It was all over the news, all over the world. No? So, ano ang epekto nito? May gaganahan ba ang mga investors na pumunta pa sa bansa natin given this situation and knowing what they know now? I have a friend who's building a big business dito sa Pilipinas. Merong mga gusto magpasok ng pera. Ang problema, chinecheck muna ng AMLAC kung saan galing yung pera. So yung proseso, kahit gusto mo mag-invest, yung proseso ng pag-invest, humaba palalo. Dahil sa corruption. Anti-money laundering. Kumbaga, iniigpitan nila kasi.
Hindi lang yan, Ding Mag, yung ano pa, yung kinagkwento mo kanina, di ba, yung red tape, hindi lamang, lalong-lalo na sa local government, yung mga simpleng pag-rehistro ng business, ito humahaba ang proseso dahil kung ano-ano hinahanap, kung sino-sino ang dapat pumirma. Dito sa, hindi naman pero naranasan po kasi, dito sa Canada, nag-register ako sa sarili kong business. 15 minutes tapos. Exactly. 15 minutes. Meron ka ng business na meron ka ng sarili mong business na pwede mong umpisahan. Ano business mo dyan, Henry? Yan, yung vlog niya. Yung vlog niya. Talaga? Oo, may vlog. Kaya kumikita na si Henry, may monetization na siya. Ba? Pwede pa. Galing yan Teka muna, itong bukod dyan, di ba? How stable is our government right now? May impeachment. Meron. May mga final na. Pangulo. Oo, may mga final. Ano naman Oo. Ano At may lahat sila nagpa-file. si siya, nagpa-file. lahat nagpa-filean, di ba? So, I know. pero may nakukulong ba? Ang tanong nga ng... Sa Bong Revilla. Pag ako nag-grab, tinatanong ko, ano nang balita ninyo, sir? Wala naman. Di na namin alam ano na ba? Kaya, yung feeling nyo na, ano na nga ba? Ano na nangyayari? It's the general feeling. Yeah. Parang, we lost track. Kasi dati, di ba, parang Senate Blue Ribbon Committee hearing, tawag dyan, sunod-sunod yung mga nagtetestigo. Ngayon, sa dami na ng kaso, sa dami na nag-file ng mga impeachment laban sa isa't isa, parang, asa na ba tayo? Kaya nga gusto natin linawin, no? Ang 2025, nagkaroon nga ng malaking expose. Ang 2026, ano ba nakikita natin? Dapat resolution. Resolution. At saka, paano ba mga Pilipino kikilos, di ba? Sa darating na mga buwan, mahihigpit ba yung mga bilihin? Tataas ba bilihin? Magkakaroon ba sila ng healthcare access? May pagpeprepara na ba para sa pagbabaha? Kasi di ba ng 2025, katakot-takot na baha. Alam naman natin na calamity, tayo na prone yung ating bansa sa bagyo. So, dapat paghandaan na yung habagat. Meron na ba? Kaya nga malaki storm yung season, flood control diba? project budget, di ba? Kaya Kaya malaki yun. nakita naman natin, ninakaw lahat. Kaya ninakaw kasi malaki. Oo. Paano na? So, anyway, at may darating palang ASEAN Summit sa Cebu ngayong taon na ito. So, makikita rin natin doon how our neighboring countries are positioning themselves in the world It's interesting economy. to see how ASEAN will evolve in the middle of all this change. Yes. No? But may question ako sa iyo, Jing. Dati sinasabi ko, buti pa sa Amerika kasi kahit magulo dahil kahit may corruption, at least yung mga institutions nila solid, hindi natitinag. But not anymore. Ang ganda ng statement na yan nung araw. Not anymore overnight. Yes. No? So how? Paano na? Well, the only recourse now of many would be the courts. Yeah. Up to the federal level. Up to the federal level. But hindi mo alam ang Supreme Court Correct. nila kung saan din ang ihip ng hangin eh. You know that they are majority are conservatives, and so they tend to vote or decide a certain way, and most in the recent past, most were in favor of the administration. But let's see. Let's see. Meron namang ibang Are you hopeful? I am still kahit na siguro dito sa Pilipinas, I still because you have to believe. Minsan you tend to really think that things are really not getting any better, but what else is there but hope? Yeah. You can't. But that hope is not a strategy. Correct. So kailangan din itong mga mabubuting tao o matitinong tao na nagbabalak na makakita ng mas
mas solid na pagbabago, dapat din silang maghanda na. Dahil, I mean, how can you effect change but from within the government? You have to be there. Tama na tong mga nepo babies na wala namang kwalifikasyon para maupo sa pwesto sa kahit elected man o appointed. Di ba? Hindi naman, I mean, it's time that we look to qualified people as our leaders. Yeah, and we'll see more of that, no? Yung mga challenging or yung mga exciting political developments as we move towards 2028. Kasi nga, election yon. So, siguro expect more of that in 2026, yung mga balitaktakan na mangyayari. At sana may makulong. Yun pa rin sana may makulong na malalaki. You have to have faith in the Filipino people. Kasi, alam mo, yung nakikita sa social media, it's not what it reflective of reality. That's true. You know? That's true. Pag pumunta ka sa mga iba't ibang, even in Metro Manila, or sa mga kalapit na probinsya na, yun lang naman sa ngayon ang naaabot ko, no? Iba ang kabaitan ng Pinoy. Yeah. Even sa kasabay mo sa eroplanong bumiyahe, andun yung kabutihan ng loob. That is innate in us. I mean, hindi lang sa Pilipino, but anywhere in the world, no? So, yung nakikita nating ingay sa social media, that is just that, noise. And so we have to talk to each other. We have to find a way to tell each other that, you know, if we choose to do what's good, if we choose to do what's right, then may pag-asa ang bayan natin. Hindi yung boboto ka na naman sa 2028 o magpapaloko ka na naman sa mga sumasayaw, magbabayad sa iyo ng 1,000, 3,000 pesos, hindi ba? So dapat hindi na ganun yung prevailing attitude. So I think itong flood control mess really awakened our population, especially those who are qualified to vote. Yeah. So, sabi sa akin kasi, what families should prepare for, ito yung mga prediction, no? In-AI ko po. In 2026. Teka, ang pangalan ng AI mo na? Charlie. Ang pangalan niyo AI mo, Sarah. Ang sabi ni Charlie, no, yung cost of living stability is not crisis but tight. 2026 isn't expected to be runaway inflation, but prices won't magically drop either. What to prepare for? Maintain an emergency fund 3 to 6 months if possible. Expect groceries and utilities to fluctuate. Budget for transport and energy increases. Avoid heavy debt unless necessary. Build small savings habits, not dramatic sacrifices. So, stability beats growth. Survive comfortably before trying to invest aggressively. You know, strong weather disaster preparedness daw, sabi. So, you have to be ready. Health preparedness. So, kailangan din healthcare costs will remain very unpredictable. So, dapat families daw should be prepared for medical emergencies, etc. So practical moves would be update your health insurance. Kaya lang, pag matanda ka na, ang hirap na humanap ng health insurance, ha? True. Meron, pero mahal. Oo. Pero walang hospitalization yun, ha? Meron, pero mahal. Kung gusto mo hospitalization on top of the insurance, then you have to pay. Okay. Ito ang maganda. Emotional and mental readiness. Kasi, tama ka, Jing Reyes, 2026 will be very noisy. Yeah. Because there will be a lot of political arguments, there will be social media tension, there will be economic anxiety, and climate fear cycles. So, very noisy. Although if you think about it, naranasan natin lahat yan isang taon at nung iba pang taon. Correct. So what's new? Yun nga sa sabihin ko. So what's new? Lalong titindi habang lumalapit ng 2028, yun ang problema. Ito pa maganda, teach your family members daw skills over stuff. Ewan ko ibig sabihin nun. Teach family members basic first aid, emergency contacts, financial literacy, digital safety, and how to cook simple meals. Iba na ang mundo eh. Iba na. Yung bagong generation,
Iba na sila mag-isip. They don't like buying property anymore. Yeah. Iba na sila mag-isip. No? So, yung Ayaw nila magtagal sa trabaho nila, di ba? Exactly. Oo. Yung mga tinuro sa atin, yung mag-aral ka para makahanap ka ng maayos na trabaho, hindi na gano'n ang mundo eh. Kasi pwede ka naman maging vlogger tulad ni Henry, kikita ka na, di ba? So, hindi mo kailangan, it's an entirely new world. Sometimes we view the world from the lens of our own experience. Hindi na gano'n eh. Yeah. So, iba na siya talaga. So, how to prepare for 2028, I don't know. In terms of pagpili ng mga tamang kandidato, paano natin gagawin yun? Ilang taon na natin ginagawa sa ABS-CBN? Yung we talk about the candidates, their qualifications, their stories, nag-special. Eto, si Henry, daming ginawang exclusive reports tungkol sa mga politiko. Has it had any effect? Nagbudot lang yung isa, naging senador na, yung mga ganoon ba? Wala, parang uso-uso lang eh. Hindi uso yung mga corruption issue ng panahon na yun eh. Ngayon, nauuso. Ayun, dumami. But then again, bago na botante, remember, si Heidi got 8 million votes. Si Heidi Mendoza got 8 million votes. Wala naman siya campaign. Willie Revillame did not win. Despite his fame. Nakasama ng loob. Despite his fame, hindi siya napasok. So, may nakikita, may nakikita akong pag-asa. Di ba? Oo, sabi ni Mariel, si Robin Padilla daw will not run anymore kasi the Filipinos do not deserve Robin Padilla. Kasi doon naniniwala ako sa Filipinos do not deserve. Yeah, I agree. I do not deserve him. That can have two meanings. Yeah, do we deserve him? Ako, I don't. I deserve someone better. Yeah, we deserve someone better and more qualified talaga. So, binabasa ko lang dito yung AI ko, no? Sinasabi niya ang mga jobs that will matter. Siyempre, yung mga hindi AI-able na jobs, plumbing. I mean, construction skills. So, skills nga dapat, no? Pero sa digital, protection against yung mga digital security. Yung mga yan. Kasi yung sa tsaka yung mga kabataan na nagkakaroon ng mga mental health issues because of their exposure to social media. Yeah. Yan yung, well, there are countries now that have implemented laws to, di ba, protect minors from social media use. You know, mental health, siguro we can devote an entire episode to mental health. Kasi dito sa Pilipinas, tabu ang mental health eh, di ba? Tsaka hindi masyadong pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan kasi bukas ang loob ng maraming pamilya sa issue na yan. Walang problema ang anak ko, hindi sira ulo ng anak ko. There's a stigma. There's a stigma that's connected to it. Yes. But, you know, mental health is maybe in the top 5 of the issues, health issues that are plaguing not only the Philippines, but the generation, this generation, the entire world. Kasi nga, ang gulo ng mundong, paano ba yun? They were born into a world that's chaotic. Yeah. Hirap. Ang hirap for them. Eh, nung panahon natin, madali lang ang mundo eh, di ba? Tsaka, so, pahirap ng pahirap ba? Bakit gano'n? Wala tayong takot nung araw. I was listening to a podcast once and sabi nila, the difference between our generation and their generation is that we were risk takers. Yes. The generation now, we were not afraid of anything. They're not risk takers. Because the system is built that way. And also, and also because we protected them. Yeah. Too much. Kami, may mga anak kami eh. So, too much. Yeah. Di ba yung I just protected my dogs. konting doon nilang ina-alcohol na. At saka yung idea na ayaw mong maranasan nila yung pinaghirapan mo. Yung pinagdaanan mo. So medyo, we are partially responsible for it. But the boomers. They're blaming the boomers. Yeah, but from one generation to another, there's this painful transition that, you know, kahit yung from our parents to us,
hirap din sila sa atin dahil iba yung mundo natin. So, ganoon din naman. Ganoon din naman for them. So, are we optimistic? Are we hopeful for this year? Were your parents optimistic about you? Alam mo, Feeling babalik ko ako kasi- dun sa sinabi mo kanina, Jen. Ako, I'm optimistic because yung sabi mo, inherently, innately, ang Pilipino, mabait. There is Mabait naman kasi talaga there is tayo. good in all of us. Paglabas lang natin sa shared spaces, we were taught to defend ourselves. At tinuturo ko sa atin, makaisa, hindi magkaisa. So, unahan sa traffic, Cheat. unahan To sa... cheat. Oo, hindi ba? Oo. Survival. Because the system doesn't work. So, ikaw, survival ka pag may nakuha kang kahit konting opportunity. Agawin mo na, baka and that seeps into the life of your everyday life. Yung kunyari, may nakita kang konting pong sa traffic, suot ka na kasi opportunity yun eh. So yun ang tinurong sa atin. The managers of the shared spaces, which is government, have failed. Yes. They have failed. Hindi na at hindi na Terribly. malis na husto. Ganun na sa kalye, pinapabayaan lang. Kasi mahuli man, maglalagay lang, okay lang. Correct. Diba? Tsaka yung mental health, talaga napaka-importante. Ang sa akin, mas importante rin, nabantayan natin yung mental health ng mga namumuno sa atin. Di ba? Lalo mo mapagsak ang lipunan natin, nakikita nila, yung mga leader nila. Ganun ang problema, mental health. Mental health din ng mga tao na napapanood tong mga magnanakaw na politiko. Yes. Nakaka-depress at nakaka-frustrate. So, kailangan, at some point, dapat talaga, di ba may February 25 na trillion peso march ulit? Meron ulit. Oo. Ah, Meron ulit. Nandito ka pa ba doon? malamang. Meron daw, I will join. meron daw I will ulit. join you wherever. Yes, Yeah, kasi we still need to demand for justice. Doon sa mga Yes. ninakaw. We need to demand accountability. Wala ka na Justice, narinig. Wala na. and a resolution to what was exposed and what was Yes. initially Mm-mm. investigated. Okay, so are we hopeful? Tayo ba'y natatakot? O tayo ba'y excited sa 2026? Henry, ikaw? Siguro ang mga Pinoy naman alam mo na, resilient naman tayo eh. Pero nakakabahala lang yung nakikita natin na mangyayari sa 2026. Yung impeachment. Yung impeachment, posible magkaroon yan ng mas malalang kaguluhang politikal. Nakikita ko rin siguro yung may trillion peso march nga sa February, di ba? Yung mga tao naghahanap rin ng kasagutan tungkol sa mga expose, sa mga ginawa sa kanila ng mga politiko, yung mga corruption na nangyari na billion, trillion piso ang nawala sa kaban ng bayan, na dapat sana napakinabangan ng mas maraming Pinoy. Wala wala pa rin kasagutan hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. So itong 2026, yun ang hinahanap nila. At hahanapin. Sana magkaroon na ng katugunan yung kanilang pangarap na magkaroon ng hustisya para sa naging biktima. Ang mga naging biktima rito ay ang milyong-milyong mga Pilipino na ninakawan. Hindi yung mga contractors ang nanakawan, gaya sinasabi nila. Ang mga Pilipino ang nanakawan ng bilyong-bilyong piso, hindi man trilyon, dahil sa kasikiman ng mga politiko, ng mga contractors at ng mga engineers, ng mga DPWH. Ngayon, 2026 na kasi, alam mo, sabi ang preparation raw para sa kandidato ay at least 2 to 3 years. 2026, nandiyan ay mga namumusisyon para sa 2028. Karagdagang gulo na naman yan sa politika. At yung nangyayari ngayon sa world stage, yung tariff war, hindi ba, lalong tayo maliliit na mga bansa, tayo apektado dahil itong mga markets na ito
yung mga malalaking mga ekonomiya, ika nga kung naubo yung mga malalaking bansa, tayo may pneumonia na. Pag lumala pa yung tariff war na yan, talagang pati tayo, pati ang Pilipinas, talagang magiging apektado. As it is, di ba, sabi nyo nga kanina, apektado na yung mga OFW. Kaya napaka-challenging, nakikita ko napaka-challenging itong 2026, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Shari? Well, ako, ang takeaway ko dito, yung sinabi nga ni Jing Reyes din, no, na let's talk to each other. Don't believe social media masyado. If you can get away from it, do so. Kasi andun yung manipulation Hindi naman siya nagiging totoong venue to derive real information. So, yung talking to each other, sana ma-develop, mag-evolve into something more institutional ulit. So, I miss what it was Yung, di ba, how we were before. Yung merong news na binivet. I don't like what it is now. So, I look forward to what it can be. And it can really be something more credible, and talagang pinaghihirapan ulit. Kasi dapat alam ng tao how valuable the truth is, and that we should protect. Sana magkaroon tayo ng ability again to do that and to pass it on to future generations. That's what I look forward to. Jing? Ako, gusto kong makakita ng pagbabago sa media, the way they cover news and tell important stories. Paalala lang po sa mga kasama natin sa industriya. Hindi ba dati ang paniwala natin at isa sa bahagi na ng journalistic values natin ay news is something someone somewhere does not want to see. Published or aired or exposed. Everything else is advertising. So parang ang dami masyadong advertising sa panahong ito. Yes. In the last few years, so many stories were about nothing. Fluff, diba? Were about themselves, or were about celebrities and what's in their bags or what's inside their houses. Bumalik po tayo doon sa totoo nating trabaho. Let's go back to basics, find the meaning in our calling. Isa rin niya kasing dahilan yan kaya restless ang publiko sa outcome nitong mga nangyaring eskandalo when it comes to flood control and corruption. Parang kailangan nating ipakita yung mga resibo nung lahat ng nangyayari ngayon. Granted that there some people were charged at na sa kulungan ngayon, pero hindi dapat magtigil doon, di ba? There should be more time devoted to stories that matter and to news stories that are actual news stories and not fluff and not just celebrity driven or CCTV fueled. Mostly second-hand stories. Yun ang gusto ko sanang makita. But in terms of prognosis for the year, it will be challenging for the world, as Henry said. I have some worries and fears about the state of affairs in the U.S. and its allies. Talagang very very unpredictable ang pronouncements from government right now, from the states. Pero sa Pilipinas, umaasa ako na mas malalampasan natin itong ating mga political upheavals. Because, Filipinos are marunong lumaban Marunong tayong makipaglaban. We're resilient. We know when to fight. Minsan matagal bago tayo magising, but we do fight for what is right. So I have a good feeling about what's gonna happen in terms of the government, in terms of changes in the preferences of the electorate and how
voters, especially the young ones, will see and we will see through certain candidates in the future. Yun. Tama. I agree. Ako naman, yung sinabi ni Jing kanina, mag-usap-usap muna tayo. Sa what we can do, mahirap magawa ng gobyerno overnight. Parang, di ba, pag-iisipin minsan parang imposible. So maybe what we can do, yung kaya natin gawin, kung lahat tayo gagawin natin kung ano yung tama sa lahat ng simpleng bagay sa araw-araw. Kunyari, hindi tayo mag-aaway sa kalit. Pagbigyan mo na yung gusto sumingit. Magbigayan na lang mo tayo. Kasi alam nyo, ginugulo tayo ng mga politiko dahil sila ang nakikinabang sa gulo. Kinag-aaway tayo ng mga politiko dahil sila ang nakikinabang sa away na yan. Para-pareho naman sila eh. Bakit kung merong kampi dito, kampi dyan? Para-pareho naman lahat yan eh. Bakit hindi natin bigyan ng importansya ang isa't isa, imbis na yung mga politiko? Tayo-tayo na lang po. Dahil tayo din naman ang nasa lupa nagkikita at nagkakasalubong eh. Hindi naman natin nakikita yung mga yan eh. Hindi ba? So, ayusin natin ho yun nasa baba. Huwag ho tayo mag-away-away para naman tayong Pilipino. Hayaan natin yung mga politiko. Pag nagtinuho tayo sa baba, mapipilitan din mga yan magtinuho sa taas. So, sana po, matino na tayo sa 2026. Kanya-kanya. Yun po. So, Henry, thank you again. First podcast of the news team for 2026. And I'm so glad that I'm here live. Yes! Gano'n katagal? Sana damihan natin ang episode habang nakikita si Jing. I know. Diba? Maganda yung audio ni Jing pag nandito siya. Oo, we'll have guests na mga magbibigay linaw sa mga issues. Jing, Yes. be here. Yes. Yeah, sure. Yeah. There you go. So, yan po. Don't forget to like, subscribe, and share the news team on all our platforms, YouTube, Facebook, and TikTok. We are the news team. Okay. Thank you. Bye-bye.